Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magpagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo na nakasubaybay sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang ating pang-araw-araw na pagbubulay-bulay mula sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po munang manalangin. Ama namin sa langit, pinupuri ka namin sa umagang ito sa isa na namang pag-aaral sa inyong salita. Samahan niyo po kami at bigyan ng pangunawa sa mga aral na ituturo nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang title po ng ating devotion sa araw na ito, The Assembly of the Leaders. Ating pong basahin ang Numbers chapter 1 verses 17 to 19. Ang mga taong nabanggit ay sinama ni Moises at Aaron noong unang araw ng ikalawang buwan. Tinipon nila ang lahat ng mga Israelita. Tinilan nila ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas ayon sa kani-kanilang lipi. Ginawa nila ito sa bundok ng Sinai ayon sa utos ni Yahweh. Ang mga nakaraang talata bago ang verses 17 to 19, binanggit ang mga pangalan ng mga pinuno ng bawat lipi. Dahil ito ang inutos ng Panginoon sa kanila, nagsagawa sila ng isang census. Ang mga Israelitang kalalakihan na may edad na 20 pataas at may kakayahang makipaglaban ay kanilang inilista at tinipon nila ang mga ito. This great assembly happened 13 months after Israelites came out of Egypt. Ang lahi ng mga Israelita ay dumami ayon sa biyaya at pangako ng Diyos kay Abraham. Matatagpuan ito sa Genesis chapter 26 verse 4. Sinabi ng Panginoon na ang lahi ni Abraham ay pararamihin at ibibigay ng Diyos sa kanila ang lupang pangako at sa pamamagitan nila pagpapalain ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo. Ang mga pinuno ng bawat tribo ay may pananagutan sa bilang ng mga potensyal na sundalo sa kanilang tribo. Pagkatapos sila ay magtitipon-tipon upang gawin ang ulat kay Moises. Mapupunan ninyo na binibigkas nila ang kanilang mga ninuno ayon sa kanilang mga pamilya. Ang konsepto ng ninuno at ng mga pamilya ay mahalaga sa sinaunang mga Israelita. They kept genealogy records with care. Ganito din naman po tayo, mahalaga sa atin ang ating mga ninuno o ating pinagmulan. Kaya meron po tayong family tree dahil dito natin nalalaman ang simula at kasaysayan ng ating pamilya. Sa espiritual na aspeto, tayo ay pinanganak na muli sa espiritu kaya tayo ay nakabilang sa spiritual family, the family of God. May mga leaders na inilagay din ang Panginoon bilang parents natin sa pananampalataya na siyang gagabay at magtuturo sa atin. Dahil dito, kailangan din po natin silang mahalin, pagmalasakitan, kilalanin at sundin. Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Meron din tayong mga pagtitipon o assemblies na ginagawa sa church. Kaya ang paalala sa Hebrews 10, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip ay palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng pagdating ng ating Panginoon. Ang bawat individual ay mahalaga sa Panginoon. He knows and call us by our names. Isaiah 43:1. Sa pagsasagawa ng census na inutos ng Diyos, they are able to assess accurate strength of their military and also able to determine the size of each tribe which would help them dividing up the land when they arrived. Alam ng Panginoon kung paano ihanda ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Ganon din po ang gagawin ng Diyos sa ating pamilya at sa lahat ng anak niya. Ihahanda tayo sa ating makakaharaping hamon sa buhay sa araw-araw. Binibigyan tayo ng Diyos ng panahon upang lumago sa pagtitayaga, kagalakan, pananampalataya, pagpapakumbaba, higit sa lahat pagmamahal. Ang ating mga kalagayan at maging mga tagubilin ng Diyos ay maaring minsan ay hindi natin nauunawaan. But God knows our lives from the beginning to the end. Makakaasa tayo na He will always provide and give us all what we need in our journey ahead. Magtiwala tayo sa Panginoon sa lahat ng oras at papatnubayan at gagabayan niya po tayo palagi. Proverbs 3:5-6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Tayo pa ay manalangin. Mapagmahal namin Diyos, salamat po dahil kilalang kilala nyo kami. Tinawag nyo kami sa aming pangalan at binigyang karapatan maging mga anak nyo. Hindi nyo lamang kami binigyan ng physical family, kundi binigyan din ng spiritual family na may mga spiritual parents or leaders na gagabay, magtuturo, magmamahal at magmamalasakit sa amin. Tulungan nyo po kami na kilalanin sila at sundin dahil ito ang nais mo.
Pagpalain niyo po ang aming mga leader sa church, ingatan niyo po sila at patuloy na ang pag-ibig mo ang maghari sa kanilang puso upang ito din naman ang maipadama sa aming lahat. Dalangin po namin ito in Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay sa salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan nyo din pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala tayong lahat sa iba. Mapagpalang araw po sa lahat. God bless.